Hello mga ka-greet, magandang araw po sa inyo lahat. Ikwento ko lang po itong ating demo trial dito sa Lapu-Lapu, Nara, Palawan. Ito pong lupa rito kasi ay hindi po natataniman ng mga iba-ibang variety maliban po doon sa Dust9 at saka doon sa IR44. Pag nagtanim po tayo ng ibang varieties dito, lalong-lalo na po yung mga short variety, ay hindi po talaga nagiging successful. Usually hindi po bumubutil, minsan putol ang uhay, napupudpud, at minsan talagang hindi na po lumalaki ang palay. Ang sinasabing kadahilanan po dito ay nung araw po kasi meron itong tinatawag na mining, yung Trident Mining Company na napakatagal na nag-operate dito sa may taas ng bundok po ng Lapu-Lapu na ito. At ang sinasabi po yung mga mining waste ayun po ang tumapon dito, naging dahilan po para hindi magkaroon ng mga magagandang ani ang mga magsasaka dito tuwing sila ay magtatanim ng palay lang, lalong-lalo na po yung mga tinatawag ng mga short varieties. Ano naman po bilang taga Nara, Palawan, nagkaroon po ako ng pagkakataon ngayon na gawin ko nga po itong ating demo trial dito doon sa pagre-rehabilitate, sa pagre-rejuvenate at saka sa pagko-conservation ng lupa. So para sa akin, this is the most challenging na ginawa kong trial, no. Ginawa ko na rin po kasi yung trial sa mga mapupulan lupa at very successful. Dito po gagawin ko dito sa mga tinatawag natin na mga contaminated na lupa. Hindi po maliit na area itong tataniman ko rito kasi nasa 8 hektarya po ito. Pero dahil may nakatanim pa pong palay at hintayin po natin na umani po yung nagtanim dito, may nakita ko itong maliit na area na pwedeng nating sampulan para pagdating po ng main cropping season ay malaman na natin kung ano yung resulta. May mga damo po ito na pagitpet pero sabi ko walang problema yan kung kinakailangan tabasin lang natin yung damo, tapos pag natabas hayaan nyo lang natin dyan, ayusin natin yung pilapil, then mag-spray tayo ng bioenzyme. So ganun nga po ang ginawa natin. Nung matabas, ginamitan lang po ito ng pagong, then in-spray ng bioenzyme, then nagdapog na nga po tayo. Then doon sa dapog po ay nilagyan po natin ng organic fertilizer na Everlast. Ito po yung niluto natin na ipot ng manok doon sa Isaob, Aborlan, Palawan. Tatanungin nyo po kung ilan po yung ratio ng organic fertilizer na ilalagay natin dito. Most probably po pinakamababa po nito is 50 bags per hectare. In my assessment, yung 50 bags per hectare, hindi ka na po gagamit ng synthetic fertilizer noon. Pero pagka-rotivate po natin ay i-spray natin ng bioenzyme, na yung bioenzyme na yun, ang purpose nun is para ma-decompose niya lahat ng mga damo na yan, at yung mga damo na yan, yun na yung magiging humus, no? Yun na po yung magiging pagkain ng halaman. Then nalagyan po natin ito ng organic fertilizer na paupo, yung tinatawag na surface application. Pagkatapos ng linang, lalagyan natin ng organic fertilizer, sasabugan natin ito ng organic fertilizer na ipot ng manok na niluto natin sa semi-anaerobic process, at least minimum ng 25 sako per hectare. Then ang pagtatransplant po natin ng ating dapog ay kumari 1-2 lang po. At ang distansya po ng pagtatanim natin ay pwedeng pit balde o 7x7 or 8x8 inches. Ang una nyo po mapapansin yan, pag nag-spray po kayo ng bioenzyme at kayo po ay naglinang, napakalambot ng lupa at saka nangingitim. Most of the time, mapapansin nyo rin po yung pagbiberde ng lupa, na ibig sabihin po may mga cyanobacteria po na nagpuproduce ng blue-green algae. Then in this particular demo trial, usually po hindi po ako nag-uulit mag-spray ng bioenzyme, pero dito po nag-spray po ulit ako ng bioenzyme bago po ako magtanim. Yun na rin po kasi ang pang-neutralize ko talaga dyan sa mga kalawang, tsaka dyan sa mga toxic na nandyan sa lupa, at tsaka dyan sa tubig. Then dapat yan, pagkatanim po, dapat kinabukasan nag-spray na po agad tayo ng pre-emergent herbicide. Pero dito sa particular na demo trial natin ng Jasmine 479 dito sa maliit na area, ay halos inabot po ng 3 araw bago tayo nakapag-spray ng Direct 800. Ang timpla po natin ay 120 ml per 16 liters of water. Mamasa-masa lang po dapat ang lupa. Then ang isa pong napansin natin dito, pagkatapos po ng mga 4 na araw natin maitanim, ang napansin po natin yung Everlast Organic Fertilizer ay nag-form na po ng mga humic, nagkaroon na po ng pagbiberde yung paikot ng bawat particle ng organic fertilizer, which is very positive result po yun para po yun doon sa halaman na dire-diretso siyang lumaki. Then ang instruction natin dito, after po natin na ma-spray ng pre-emergent herbicide, ay hindi na po ito muna papatubigan ng 1 linggo. Papatuyuan po natin ito hanggang sa magbitak, hanggang mag-cemented po yung ibabaw ng lupa. Ang purpose po ng ganon is para hindi po magkaroon ng soil erosion yung lupa. Kahit po may dumating na tubig na malakas, hindi na po aagusin yung topsoil. At ang isa pang purpose nun is para bumitak po yung lupa at magkaroon po ng oxygen sa ilalim. Hindi po saturated lagi ng tubig. Kapag saturated lagi ng tubig, hindi po gaganda ang ugat ng halaman. Yung pagpapabitak ng lupa pagkatapos natin magtanim o pagkatapos natin magsabog, hindi po ginagawa yan ng mga pangkaraniwang mga farmers. Doon po talaga nagkakaproblema, nabubulok yung mga ugat, lalo na po kapag pinagpag mo yung punla, nagkakaroon po ng mga tinatawag na damage o nagkakaroon ng injury. Doon po nagiging entry ng mga fungus tsaka ng mga bakterya yung ating palay, kaya mga 20 days, 30 days ay nagkakaroon ng pagbabatik-batik yung dahon. Then, depende po sa observation natin, ang kasunod na po na paglalagay ng organic fertilizer niyan is mga nasa 30 to 35 days.
Kung nung unang application is nakapaglagay po tayo ng 25, maglalagay naman po tayo rito ng 25 sako ulit pagdating po ng 30 or 35 days. Pero as early as 8 days after magkaroon ng tinatawag na true leaves yung ating palay, ay mag-i-spray na po tayo ng bioplant booster. Pwede na pong samahan ito ng insecticide. Yung bioplant booster po, ang timpla ko niyan dyan ay 1 takip per 16 liters of water. Ito naman yung magbo-boost ng resistance ng halaman para makalaban siya dyan sa mga toxin na nandyan sa lupa at saka doon sa mga sakit na darating pa. Then uulitan po ng bioplant booster ito at saka ng insecticide. Paghahalo po natin pagdating po ng 30 days or 35 days. Then kasunod na po is 55 days or kung meron ka pa hanggang 75 days mag-i-spray po tayo kasama po yung ating mga insecticide na ginagamit. So basically ito po yung ating protocol na ginawa dyan sa ating demo trial dyan sa Lapu-Lapu, Nara, Palawan. Alam po ng mga kababayan ko yan kung gaano po kahirap magtanim dyan ng short variety. Then tinitingnan natin ngayon kung ano po ang magiging resulta. So as early as now, nakikita ko po doon pa lang sa dapog natin na hindi po ginamitan ng synthetic fertilizer. Mapakaganda naman. Berdeng-berde. So very positive po ako na may maganda pong resulta itong ating gagawin dito. Pag naging successful po ito, ay pwede po ito nating gawing protocol para doon sa pagre-rejuvenate natin ng lupa dyan sa atin sa Nara, Palawan. Dyan sa may part ng Quirino, part ng Lapu-Lapu, Upper Lapu-Lapu, Lower Lapu-Lapu. Hanggang dyan sa mga baba ng bundok dyan kung saan sinasabi ayon sa kanila na yan po ay nakontaminate po ng mga tiling ng mga minahan ng araw. Sa ngayon po, mga nasa 1 linggo na po itong ating Jasmine 479 na itinanim dyan. Wala pong synthetic na fertilizer ito. So titingnan po natin kung ano po yung magiging outcome at saka yung development po ng palay na ito. So before tayo magtanim sa main cropping season ng mga 8 hektarya, at least alam na po natin meron na tayong idea at saka meron na tayong mga pwedeng pagbabago kung meron man tayong gagawing pagbabago dun sa ating protocol. So sa mga kababayan ko dyan sa Nara, Palawan, lalong-lalo na sa mga taga Lapu-Lapu, Nara, Palawan, abang-abangan nyo po itong ating demo trial ng Jasmine 479 na demo trial natin dyan. Pure organic fertilization as much as possible. Ginamitan po natin ang tinatawag na 3 phases ng pag-aayos ng lupa. Yung una, yung tinatawag natin na soil rehabilitation, soil conservation, then soil rejuvenation. So doon po sa mga farmer na gusto pong sundan yung ganitong sistema para maayos po natin ang ating mga lupa, ay magtutok lang po kayo at mag-follow sa Noel Agri TV. Meron po tayo sa YouTube at meron po tayo sa Facebook, Noel Agri TV.